Okay, alright. Ayun, ayun what's up mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po lahat, syempre po, may kalab shoutout po muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, Roel of Malalag, Rachel Morales Vlogs, Kalingap Netizens, Kalingap subscribers, Kalingap supporters, Kalingap warriors, at syempre po ang ating mga Kalingap partners, no? May kalab shoutout po sa inyong lahat. So ito na mga kalingap at kabagis, no? Disclaimer lang po bago po natin simulan ang ating reaction video. Alam ko po na hindi po lahat ng ating viewers ay pabor sa pagre-reaction natin or sabihin na nating paggawa ng commentary dito po kay Brother Jose. Kaya po ngayon pa lamang po ay pinangungunahan ko na po kayo. Kung ayaw nyo po ng ganitong topic na pinag-uusapan po sa ating channel, ay mag-pass na lang po muna kayo, no? Kasi pan ko rin po mandato ko rin po na isiwalat sa inyo ang mga katotohanan ika nga or mga analysis natin sa mga bagay-bagay na naka-involve ito nga pong si Brother Jose, lalong-lalo na po kalingap na po yung pinag-uusapan, no? So, sa mga ayaw po, wala naman pong problema yan. Sa mga finding it interesting, ay stay put lang po kayo mga kalingap at kabagis. So, ito na mga kalingap at kabagis, no? Sabi ko sa inyo Sabi ko sa inyo mga kalingap at kabagis itong si Brother Jose talagang hindi po magpapaawat, no? Talagang araw-araw po yan mga kalingap at kabagis hanggat sabi nga nila, matira matibay. Dahil po talagang lagi siyang may bala, no? Hindi po siya nauubusan ng bala dahil po lagi pong, alam niyo na, ipinapamulat ni Kuya Val Santos Matubang yung totoong nangyari po, no? Mga kalingap at kabagis. Yung totoong nangyari dito po kay Brother Jose nung siya po ay nasa team Kalingap pa. At alam naman po natin na si Kuya Val Santos Matubang pag sa tingin niya po at talagang paninindigan niya kung ang mga bagay-bagay po ay tama, ay hindi po nababaluktot si Kuya Val Santos Matubang. So ayun mga kalingap at kabagis, no? Sa live streaming ni Brother Jose, sabi niya hindi na natin pahabain ang ating live streaming, no? Dahil siguro napapansin niya po sa kanyang mga viewers na mga nagko-comment na paulit-ulit na lamang daw po ang kanyang tinatopic. Kaya sabi niya dito sa live niya ay as much as possible ay paiiksiin niya po. Pero ano po nangyari? Inabot pa rin po ng mahigit 2 oras. So ito mga kalingap at kabagis, tingnan natin, i-analyze natin kung saan na naman papunta. Ito pong naging live streaming po, no? Latest live streaming po ni Brother Jose. So simulan na po natin ito mga kalingap at kabagis. Okay, bago ang lahat, speed muna tayo. Speed tayo ay mag-speed 1.5. Okay na ba ang 1.5? Try natin. Kasi ano yan mahabang usapin ko yan mga kapamilya. Okay. Naiintindihan pa naman sa 1.5, medyo increase natin ng konti. Hindi channel. Dylan Emily, Manu ba yung naghahanap ng 3M? Abutin naman yung 4 na oras. Hindi po, ano lang tayo, may silang tayo yun. Kasi may silang po. Minsan lang po natin kasi napansin ko rin mas maganda may silang kasi yung mga viewers ay naiinip din sa mga sinasabi natin. Opo, kasi iniisa-isa po natin. Yun sana po yung gusto ko, iniisa-isa po sana bawat sinasabi nila. Ulitin nga natin yan mga kalingap na kabagis. Nagkamali tayo ng pindot Okay. Start. Estapador. Yung estapador na yan is ano yan? Sa kalaban na sagutin yan. Tatawanan muna natin yun mga kapabira, yung estapador na yan. Gawin naman natin. Saka na daw pag-uusapan yung estapador. So, saka na rin natin gagawin ng reaction yung issue sa estapadoring. Estapador yan. Itago naman natin sa estapador yan, yung estapador na yan. Bukas na lang po yun mga kapabira. Bukas daw, mga kalingap at kabagis. Ang tabayanan po natin. Kasi ano yan mahabang usapin ko yan mga kapabira. Mahaba Tingnan natin. Baka abutin ng 5 oras. UDH channel. Dylan Emily, Manu ba yung naghahanap ng 3M? Abutin naman yung 4 na oras. Hindi po, ano lang tayo, may silang tayo yun. 2 oras lang. Hindi na tayo magpapaabot ng 1:00.
as much as possible, huwag natin pasampahin ng 12, kaya bibilisan lang po natin. Kasi maiksi lang po 'to. Ang normal na live streaming 'no, mga kalingap at kabagis, at least minimum 1 hour. 2 oras, eh. Maiksi lang po natin. Iisa lang po natin 'to kasi napansin ko din na ano, mas maganda maiksi lang kasi yung mga viewers ay naiinip din sa mga sinasabi natin. O, di ba, aminado siya mga kalingap at kabagis na ang mga viewers daw po ay naiinip. Eh, sino ba namang hindi maiinip, eh, kung araw-araw, eh, yun din naman po yung topic na pinag-uusapan natin. Di ba? Eh, maiinip po talaga. Oo, kasi iniisa-isa po natin. Yun sana po yung gusto ko, iniisa-isa ko po sana bawat sinasabi nila. Mga binabasa Gusto niya kasing reaction, yung word by word na re-reactionan niya, di ba? Bawat salitang or bawat titik na lumalabas sa bunganga po ni Kuya Bal Santos Matubang or ni Kalinga Parab, kailangan may reaction siya, di ba? Pag sinabi ni Kuya Bal na, Brother Jose, ayun, may comment siya doon. Gusto niyang i-differentiate siguro kung anong ibig sabihin ng salitang Brother Jose. nila sa akin, and then nire-reactionan ko po yun kung ano po yung masasabi ko dun sa mga bagay na ibinabasa nila sa akin. Isa-isa, word for word, punto for punto. Oh, di ba? Siya rin na nagsabi, word for word, punto por punto. Kaya inaabot po siya ng 4 na oras. Opo. Kaya medyo mahaba-haba po ang nangyari. So ngayon, huwag natin patagalin. Let's bolt in. Oh, let's Okay. bolt in daw. Okay, game sunod na po tayo. Ayan. Shoutout po sa ating 294 viewers. Taas ng views niya ngayon, mga kalingap at kabagis, ha? Ang taas talaga. Marami pong nakikimarites kasi ngayon sa mga live streaming niya, di ba? Although masasabi po natin na lahat po, hindi naman po majority ng viewers na yan ay nakasuporta sa kanya. Pero karamihan po dyan, so let's say around 80% na po, 80% na lang po, no? Ay nakikimarites lang po. Like niyo po yung ating yung ating Like nyo daw po, para po yung algorithm or yung recommendation po mataas, di ba? Para tuwing magbubukas po tayo ng YouTube natin ay yung mukha ni Brother Jose ang makikita natin, di ba? Ganun pang algorithm, no? Mga kalingap at kabagis, no? Ganun pang algorithm ng YouTube. Pag marami po ang sabihin na nating likes, tsaka yung marami po ang comments, nako, mataas po ang recommendation yan. live ngayon. Kahapon yung live natin is marami pong nagalit, marami pong kanya-kanya pong reaksyon ang nangyari. Eh, kahit sino ba naman, Brother Jose. Sana po ay makinig lang po ang lahat. Kasi po tayo pa nagpapaliwanag lang po. Araw-araw po siya nagpapaliwanag ng same old story nung nagkaroon po siya ng issue sa Kalingap. Araw-araw po yan, paulit-ulit, di ba? Parang sirang plaka na po. Dito, nagdedepensa lang po ng ating sarili. Opo. At hayaan niyo po akong ipahayag yung aking sarili. Opo. Oh, di ba? Hayaan niyo daw po siyang ipahayag ang kanyang sarili. Dahil po, sasabihin niya dyan na lahat naman po tayo ay may karapatan na entitlement ika nga, no? Na magpahayag ng ating nararamdaman. Siguro sa isang beses, 2 beses, okay yan. Pero kung araw-arawin mo, brother, eh, ibang usapan na yan. Huwag niyo po akong busalan. Huwag niyo akong busalan. Hindi ka naman namin binubusalan, brother Jose. Pero ang gusto lang sana naming mangyari, eh, ibahin mo naman yung topic mo, eh. Araw na lang, eh. Yun din naman ng yun yung topic mo. Kasi lahat po tayo ay may karapatan. Although sabi po nung iba ay, brother Jose, hayaan mo na. Hindi ka dyan manalo. Malaki ang kalaban mo. Marami ang pera. Marami Hindi naman po pera ang pinag-uusapan dyan. Ang pinag-uusapan po dyan, yung katotohanan. sumusuporta dyan. Pero, sabi ko, Given na po yun. Kasi sabi niya marami daw pong sumusuporta. Given na po. Kasi malaki po ang community ng Kalingap, di ba? Given na po yun. choice po ako kasi kasi paano naman po yung anak ko na lalaki yun, may judgment na palagad sa akin na hindi ko man lang sasagutin o may judgment, may hatol. Kung hindi ko yung sasagutin is, Brother, sinagot mo na nga noon pa. Ang tagal mo na sinagot yan, eh. Di ba? Huwag mo namang sabihin ganyan na ano na lang sasabihin ng, pasintabi na lang, brother, ha? Ano na lang sasabihin ng anak mo, di ba? Siguro, sa tingin ko lang, ha, brother, mas may intindihan pa ng anak mo na dumipensa ka ng mga ilang beses, di ba? Pero yung paulit-ulit, eh, kung na yan, brother, para sa akin, no, ay hindi na maganda, di ba? Paulit-ulit na kasi, eh. yung mga ignoranting tao is maniniwala doon and then yun na rin ang tingin sa akin. So, Ignoranting tao, at saka hindi na daw maniniwala sa kanya. Hindi, brother, ang dyan, yung nakakaunawa, mas nakakaunawa ng mga sitwasyon. Ayun yun. tayo po ay kumbaga, tinitimbang lang po natin yung sitwasyon na hanggat sa maaari hindi tayo rin makaagabyado. Yung pagdedepensa lang sa sarili, depensa lang po mga pambira, hindi na offensive.
Oh, defensive na lang, defensive mode na lang daw po si Brother Jose. Tip lang yung ating ginagawa. Opo. So, ganun natin patagalin. Nasa na yun? Mhm. 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 Yung live po na kasi, yung live, ito, yung live niya. Yung sabi niya ay, Jose, pinapatawa mo ko. As like, katulad po ng sabi ko gabi, ito yung gusto kong captionan. Napatawa po natin si Kalinga Prab. Opo. Oh, 'di ba? Natutuwa siya kasi napatawa niya si Kalinga Prab, 'di ba? So ibig sabihin, talagang may kon pa rin si Brother Jose, 'di ba? May pagmamahal pa rin siya sa Kalingap kasi 'di ba? Sino ba namang individual ang may ganitong klase ng issue tapos pag natawa sa yung kaaway mo ay matutuwa ka rin. O, 'di ba? So ibig sabihin, sa kahit pa paanong paraan, si Brother Jose ay meron pa rin pong pagmamahal kay Kalinga Prab at saka kay Kuya Bal Santos Matubang. O, yun lang yun, brother eh. Napatawa natin siya. At, Malaking achievement kay brother na napatawa niya si Kalinga Prab. kung paano natin siya napatawa. Ganyan po. Hindi ko walang sponsor. Okay lang, wait lang. Next time, brother, no, suggestion ko lang sa'yo, no, pag ganyan gagawa mo ng reaction, yung mga video, i-con mo na, i-markings mo na, panoorin mo muna one time, di ba? Panoorin mo siya one time, tapos yung mga gusto mong gawa ng reaction, marking mo yung oras, timing, ika nga, no? Para hindi ka na mahirapang mag-search, di ba? Suggestion lang yun, ha? Wait lang. Simulan natin. Bibilisan ko lang po ng konti, ano? Para medyo mabilis-bilis tayo. Hindi ko natin. Ang kiri sa David. Yan rin na. May gusto lang akong reaction dito mga kalingap at kabagis. Kasi may mga part siya na hindi niya nasagot ng malinaw or wala siyang sagot tungkol doon sa sinasabi ni Kalinga Prab. Yan rin na. Itong videos po ito is live. O, naka-live siya. Sumabay siya sa atin. Hindi nakatiis. At sabihin lang po natin dito. Oh, di ba? Nag-live daw si Kalinga Prab dahil hindi po siya nakatiis. Kumbaga parang sinasabi niya na in despite na kailangan pag si Brother Jose ang nagla-live, kailangan hindi magla-live si Kalinga Prab. Hindi naman natin hindi naman nating pag-aari ang platform na ito. Tayo ay kumbaga empleyado lamang, di ba? So ibig sabihin lahat may karapatan. Lalong-lalo na pag may sarili kang channel, no? Kahit sabihin mong nagla-live ka, gusto ko mag-live, karapatan ko yun. So, ibig sabihin, karapatan din ni Kalinga Prab na mag-live siya kung gugustuhin niya. Kahit kailan at kahit anong oras. Yung accusation niya. And then, magpaliwanag tayo about sa nangyayari. Grabe talaga. Sabi po niya, muntik na siyang madalas na pala, buti na lang dito niya pinanood lahat. So, dito pa lang sa word na to, ay nagkaroon agad ng pagiging unfair or bias sa... Kasi ang gusto niya mangyari, panoorin yung buong live streaming niya, di ba? Para maging fair daw. Sa isang manonood, kung ang isang content na kanyang pinapanood ay hindi interesting, di ba? Ay hindi niya talaga tatapusin yan. Di ba? Normal po yan, mga kalingap at kawagis, no? Kung ang isang pelikula halimbawa ay kayo nanonood sa Netflix at hindi mo nagustuhan, maghahanap ka ng iba. Simple logic lang po yun. Kanyang sarili kasi hindi niya pinanood lahat. Hindi niya pinanood lahat. Take note, hindi pinanood lahat. Dito pinanood lahat. Hindi pinanood lahat. So, sa isang pelikula, para magawa ka ng isang magandang commentary or movie commentary. Reaction. Movie reaction. Ganun na rin yun. Yung commentary. Kailangan tapusin mo yung buong pelikula. Lahat ng detalye, panoodin mo. Kung gusto mong bigyan ng talagang masasabi nating overall reaction yung pelikula, kailangan mong tapusin. Pero, dito sa puntong ito, ay merong pumukaw kay Kalinga Prab na sinabi mo na napataas ang kilay niya at napatawa siya. Ayun yung sinasabi mo na pag walang sponsor, walang charity. So, yun ang binibigyan niya ng emphasis dito sa live streaming mo, no? Yun ang gusto niyang reactionan. Yung sinabi mo, yung part lang na yun. Kasi, di ba, pag tayo po yan, total, ginamit niya na rin naman po ang pelikula sa, sabi niya, kailangan panoorin lahat para makapagbigay ka ng komentary or ng reaction, di ba? Hindi naman not necessarily yung buong pelikula ay re-reactionan mo. Kasi minsan may mga galawan ang mga actors ng pelikula na find interesting sa mga viewers. Pwede mong gawa ng reaction yun, di ba?
yung part lang na iyon ang gusto mong gawa ng reaction. At dito, sa ginawa mong to, yung sinabi mo na pag walang sponsor, walang charity, yun lang ang gustong gawan ng reaksyon ni Kalingap Rab. Kumbaga, pinupulot niya yung mga puntos na sa tingin niya ay, or sa paniniwala niya, ay mali. Or may gusto siyang gawan ng gusto niya mag-comment doon. Ganun lang kasimple yun. Not necessarily tatapusin mo yung tatapusin mo yung buong live para makapagbigay ka ng fair na reaction. Hindi po ako agree doon, brother. Hindi ako agree doon. Para magawa ka ng isang magandang commentary. So, kahit saan, kahit nung high school pa tayo, nung college tayo, pag ginagawa tayo ng commentary, inaaral natin yung isang pelikula or yung isang pwedeng libro. Yun. So, Kumbaga parang narrative lang, di ba? Narrative lang yung gusto mong dito. Gusto mong kunin. Hindi yung kumbaga parang buod, di ba? Patuloy natin. hinihingi natin yun. Pero ito, sa kanyang salita pa lang po mga kapambira, ay nagkaroon agad po ng hindi pagiging patas para sa kanyang sarili. Kasi Hindi daw patas kasi hindi tinapos yung video. hindi po niya pinanood lahat. So, Kasi nga, brother Jose, ulitin ko, yun lang yung part na gusto niyang gawa ng reaction. doon pa lang, mag-isip na po kayo kung bakit siya natawa. Yun nga yung naisip namin, di ba? Kahit kami, natawa kami. Kasi nga, ang gustong bigyan ng puntos ni Kalingap Rab doon ay walang charity pag walang sponsor. Ulitin ko, brother, ang nire-reaction ni brother ni Kalingap Rab doon ay yung sinabi mong walang charity pag walang sponsor. Sana malinaw sa'yo yun. Kung bakit siya natawa. Kasi kung pinanood ko yun, pero mas magiging kawawa. Di ba? Kung pinanood daw niya ng buo, mas magiging kawawa daw tayo kasi parang ililipat niya, himay-himay niya. Oo, kasi kagaya ng sinasabi mo, punto per punto, word by word, yun yung style mo eh. Kung ganun din ang ginawang style ni Kalingap Rab, is mas marami siyang may ko-comment sa'yo. Yun lang ang gustong bigyang linaw ni Kalingap Rab doon. 'Di ba? Kung naging parehas kayo ng style sa pagre-reaction, mabuti nga. Yun lang yung part na kinuha niya. Kung tinapos niya yung 2 oras na live streaming mo at mas marami pa siyang nakitang discrepancy, o di mas marami pa ang naibalik sa'yo. Lang simple yun. Salamat ka na lang kay Kalingap Rab, hindi niya tinapos, di ba? At least yun lang yung Yun lang yung mga nakita niya. Or yun lang yung naibato niya sa'yo pabalik. At the very first place, that was my challenge to him na panoodin niya yung ating live. O makinig ka. O pakinggan mo yung sinasabi ko. Kaya lang hindi niya pinanood. Mas magiging kawawa daw kasi tayo kung papanoodin niya. So, hindi niya pinanood eh. Yan pa man, tuloy natin. Yung huling word niya, sabi niya, huli na to. Sinabi na po niya yung una niya live. Tapos ngayon, sasabihin niya, huli na naman to. So, wala namang problema kahit sabihin niya araw-araw huli na to eh. Parang ganun din sa pagla-live streaming mo, di ba? Na araw-araw mo yung issue. So, ibig sabihin, wala rin katapusan yan, di ba? Kung nakakita siya ng mga bagay-bagay na talagang pwedeng sagutin, although kahit sabihin mong sinabi niya nung nakaraan na huli na yan, kung may sinabi ka na naman ng mga bagay na interesting para sagutin niya, di sasagutin niya yan, di ba? Ikaw na rin naman na nagsabi, we are entitled, ika nga sa ating opinion at tayo po ay may karapatan na magsalita para depensahan ang ating sarili. At ikaw na rin ang nagsabi na huwag tayong bubusalan. Huwag mo ring bubusalan si Kalingap Rab. Yun lang yun. Inconsistency again doon sa kanyang mga statement na binibitawan sa harapan ng kanyang mga viewers. Pangalawang huli na to, tapos binabi niya, hindi pala, may sasabihin lang siya, konti lang. Hindi ako niya magibasa niya kasi ayun, pag pinanood ko yung live niya, grabe. Kasi kanina, tingin ako sa inyo, mga sa inyo live niya. Tapos pinanood ko sa kanila. Ang biyan ko lang na may minagad na mga sinasabi ko. So ito, mga ko sa inyo. Ayan, kasi ito makikita ko. Ayun. Hindi ba? Ayun, isip ko yan. Yun ako yan. Yan ko. Sabi dito sa audio na naparinig niya, kasi walang charity kung walang sponsors. Diba? Yan, sinabi niya na. Yan na. Dito na tayo magsisimula. So, maniniwala ba kayo na pag-click niya, ito agad yung lalabas dun sa... Pag-click niya, yan daw agad yung lalabas. Ayan yung nahanapan ni Kalingap Rab na interesting na sagutin niya. Di ba? Ito natsambahan niya na ito talaga agad yung lalabas na. Hindi niya natsambahan yan. Kumbaga, nanood pa rin siya kahit papaano sa live mo. At nang dumating sa puntong sinabi mo yung kung walang charity, kung walang sponsor, walang charity, dun na siya. Boom! Dun niya na naisip na, Di ba? Sabi nga ni Kalingap Rab, Kasi walang charity, walang sponsors. Pag-click daw niya, ito daw agad yung lalabas. Naniniwala ba kayo dun? Hindi. Para sa akin, hindi ako naniniwala, brother. Pinanood niya at dumating sa puntong nabanggit mo, yung salitang walang charity,
Walang charity pag walang sponsor. Huwag mong bigyan ng kwan yun. Huwag mong gawing issue yun. Or hinanap Sagutin mo na lang yung issue na ikaw, sumasang-ayon ka ba na walang charity pag walang sponsor dahil sa'yo nang galing yan. Yun na lang sagutin mo doon. niya talaga to. Or sinadya na talaga tong ito ang i-click niya na ipakita sa kanyang live. O, di ba? Kasi nga, hindi nga siya nag-agree doon sa sinasabi mong re-reactionan punto per punto, word by word, yung reaction video mo. Yung statement niya, pag-click daw niya, ito na daw agad yung lumabas. So, Kwan yan, tawag nito. Meron po tayong terminology yung tinatawag yan, di ba? Kumbaga parang kwan lang yan. Ano na bang tawag to? Basta yun yun. specific nung statement na napakalinis. Pag-click daw niya, yun agad yung lumabas. O malay natin, di ba? Biglang sa buong kabuuan ng live mo ay biglang napindot niya yung part na sinabi mo yun. O pwede rin ganun. Na yun yung kwan. Na timingan, ika nga. Na pag-click niya, di ba? Meron tayong red bar dito, maaaling at kabagis, no? Pag nag-play po tayo, no? O malay natin, pag pindot mong ganyan, o di ba? Pag-click niyang ganyan, doon natapat sa topic mo na sinasabi mong kung walang sponsor, walang charity. O, another explanation yan, brother. Ang galing, di ba? Ang galing po, di ba? So, what a coincidence. Yeah, coincidence. Pwede rin. Pwede rin, brother. Coincidence. Dahil, alam mo naman, marami talaga ang mga coincidence na nangyayari sa mundong ibabaw. Hindi yan, ibig sabihin ay, normal yan. What a coincidence, ika nga. Specific na doon agad lumabas yung doon pa lang mali-mali ang sinasabi ni Brother Jose. So, pag-click pa lang daw niya, yun agad ang lumabas. What a coincidence. Napaka-perfectong pangyayari Yes, it happens. Di ba? Nangyayari po yan. para sa kanya, according to him. So, kayo ba, maniniwala ba kayo pag-click mo, pag-skip mo, yun agad ang lalabas? Yes. Di ba? Para sa akin, naniniwala ako. Unexpected but unfortunately, pag-click niya, yun yung lumabas. Specific sa word na walang charity, walang sponsors. Anyway, ang pinag-uusapan po dito namin is yung issue niya. Opo. Hindi, ang pinag-uusapan dito, brother, yung sinabi mo nga na walang charity pag walang sponsor. Yun ang dapat mong sagutin. Para kasi po ninyo, ina-avoid talaga po yung totoong issue. Oo. Tulad niyan, hindi mo rin sinasagot. Ina-avoid mo rin. Yung sa tulad nga po ng sinasabi ko, yung pagsisinungaling nga doon sa sasakyan, pag sabi niya ng about sa mga sponsors, na about sa pagiging admin ko and about sa mga sponsors. At inaumagahan, inamin na nga po ng tatay na siya nagsabi na nagnakaw ka ng sponsors, ako po pinapatungkulan, nagnakaw ka ng sponsors, nagnakaw pa daw ang listahan, inamin na po niya. So dito, malamang sa malamang mag-iisip talaga tayo na ina-avoid niya. Kaya po yung title ko lang is diversion. Diversion lang yan. Iisa lang naman po yung topic ko talaga na pinupunto. Ang punot dulo, bakit kailangang magsinungaling para sirain ako? Bakit kailangang magsinungaling sa harapan ng camera in order to damage my image? Oo. Bakit hindi inunod yung aking pagpapaalam nung time na nagkausap na nga talaga kami, December 23, magkaharap kami tatlo na Tita Edna, nag-usap na rin kami na Rab. Kaya lang sabi ko nung that time, ang sagot ko is after New Year na. Bakit hindi inunod? Although may basbas na, bakit hindi inunod? Bakit kailangan magsinungaling para sirain ako? Yun po ang pinakang pinipinpoint ko, bakit ako nagla-live araw-araw. Yun po ang punot dulo ng lahat. So itong ginagawa niya, nagbibigay siya ng mga panibagong topic na pag-uusapan, pati ng mga reactor, na diversion. Pero ito pong, sige, ganito na lang. Sagutin din natin ito, itong walang charity, walang sponsor. Ayan. Dito, may nabanggit Yan. Yan. pa ako dito na. Kasi, ano ba dito? Sige, pakinggan natin. Kasi ano yung apat sa mga hindi mo wala tayong sponsor. Ayan, inulit-ulit po na. At nagtawa sila na, di ka talaga aangat ng kung ganyan ang mindset mo. So, yung time na yan, bakit ko po sinabi na wala naman talagang charity, walang sponsors? Kung bakit hindi niya pinapakita sa mga viewers, anong dahilan bakit ko sinabi yun? Alam na alam ko naman talaga na lahat ng content namin before is sponsored. May mga times pa nga na hindi binabanggit sa vlog na may sponsor pala yung content, yung beneficiary lumalabas na sa kanilang galing yung pera. Although, may totoong sponsor. Pwede rin naman, Brother Jose, na unanimous ang sponsor. Pwedeng sabihin, wag nang sabihin. Di ba? Kumbaga, ang main purpose lang ng sponsor is makatulong. Kasi, mga lingabat kabagis, may mga ganyang sponsor, ayaw magpabanggit ng pangalan. O, di ba? Unanimous sponsor. Sasabihin niya lang kay Rab, Rab, huwag mo na sabihin. Basta ang importante sa akin, makatulong. O, di ba? Parang sa grupo po ng COOS. Di ba? Although, nasa-shoutout po yung COOS as general, pero yung mga members ay hindi naman po naiisang nababanggit. Although paminsan-minsan nababanggit din, pero mas marami po yung time na in general yung buong grupo lang ang pinasasalamatan. At sa grupong yan, marami din po ang member. O, di ba? Brother?
Oh, sige, pagpatuloy natin yan. Walang charity, pag walang charity, walang sponsor, walang charity. Oo. Ang gusto niya sabihin dito, sa bandang huli, yung mga unang beneficiary, halimbawa, tulad po ng ginagawa ko, pag meron akong bagong beneficiary, sariling bulsa ko talaga yung ginagamit doon. Or kumbaga, gumagamit ka ng seed. Kumbaga sa ano, may seed of faith ang binibigay dun sa tao, and yung blessing kung saan dumadating through the sponsors. Given po yun. Ang point ko po doon, yung sponsor, sila yung major role sa charity vlog. Hindi ko pinipinpoint yung specific content, kung nakakapag-content ka, ngayon na lang yan, kasi marami ka ng pera, nakakapag-content ka na at kayang-kaya mo na talaga. Sa totoo lang, without the sponsor, hindi mo na kailangan mag-solicit, hindi mo na kailangan magpatingin sa mga sponsor, kasi nga, kayang-kaya mo nang mag-content, kahit millions every content, ay kayang-kaya mo nang gawin. Oo. Ngayon mo na lang yan nasasabi. Ayan, tanong, Brother Jose, nung ikaw ay umalis ng Kalingap at nag-charity rin. So, ano yun? Yung bang pera na naibigay mo sa mga beneficiaries mo at mga naipabahay mo sa beneficiaries mo ay galing ba sa iyong bulsa? Or may sponsor din? Pero, it is a diversion to the original topic na gusto ko pong linawin nila. Hindi niya nga brother di ba? Hindi niya nga itinatopic yun kasi nga ang purpose nung live na yun ay i-share sa community niya yung sinasabi mo na pag walang charity, pag walang sponsor, walang charity. Di ba? Siguro, ibang araw, i-discuss niya yan, yung topic na gusto mong itakil niya. Pero as of that time, na nag-live siya, yun ang gusto niyang yun ang gusto niyang pag-usapan. O, di ba? Masisisi mo ba si Kalinga Prab na yun ang gusto niyang itapik? O, di parang sinasabi mo na rin binubusalan mo siya or dinidiktahan mo siya sa gusto niyang sabihin sa kanyang live streaming. Bakit? Ikaw ba pag nagla-live ay sinasabihan ka ba ng mga viewers na ito ang subject or ito ang pag-uusapan mo sa live mo ngayon? Ikaw ba ay nanghihingi ng suggestion sa mga viewers mo kung ano ang pag-uusapan? Karamihan naman pinag-uusapan tuwing nagla-live streaming ka ay yang ang issue na yan nung ikaw ay pinaalis sa Kalingap. Dapat, Brother Jose, you are, di ba, ina-accuse mo si Kalinga Prab na pinapalabas mo dito na meron kayong usapan at nakapagpaalam ka ng maayos. O, di ba? Nasaan ang resibo? Di ba? Dapat nilalabas mo kung may resibo. Katunayan na kayo ay nakapag-usap ni Kalinga Prab at sabi mo pa nga, kasama pa si tita mo dyan, na nag-usap-usap kayo para ikaw ay aalis na sa Kalingap, ay dapat may kanyan, may karampatang resibo yan para at least matatag, di ba? Matatag yung masasabi nating akusasyon mo dito sa mag-amang matubang. Pero wala ka namang may pakita. Wala ka namang maipresent na resibo regarding dito sa conversation na yun. Paano ka paniniwalaan ngayon ng viewers? Dapat meron. So, patuloy natin. Which is yung pagsisinungaling nila. Again, naliwanag ko lang po itong about sa charity without a sponsor. Pero ang pinakang dahilan po at pinakang issue na dapat ay sagutin ay bakit ka nagsinungaling? Bakit ka nagsinungaling? Kaya kailangan ng lie detector test. Kung sino nagsasabi ng totoo, dahil dun sa issue na ibinat mo sa akin, ginawa mo daw akong admin at kinakamagaan, wala ka ng sponsor pag alis ko. Yun ang sabi mo, nag-iyak-iyak ka. And then kinakamagaan, pinagbintahan ako ng nagnakaw. At saka ang katanungan dito, brother, no, nung ikaw ay umalis sa Kalinga, bakit all of a sudden, no, nung kasi simula mo pa lang na nag-charity nung umalis ka ng Kalingap, bakit ganun na lang bigla-bigla dumami ang iyong sponsor, di ba? Bakit all of a sudden, di ba? Which is kung titignan natin, kung ako, halimbawa ako, sponsor ako, gusto kong mag-sponsor sa channel mo, di ba? Pero ang channel mo ay napakaliit pa lamang at that time, di ba? Kumbaga parang ako 50-50 ako na mag-i-sponsor ako sa'yo dahil yung integridad mo bilang isang charity vlogger ay nagsisimula pa lamang. Nagpapakilala ka pa lamang, di ba? Although sabihin man natin nakilala ka sa mundo ng Kalingap, pero pag alis mo ng Kalingap, parang ini-introduce mo yung sarili mo as sabihin na nating independent charity vlogger.
Patuloy natin. ako ng sponsor, nag ako ng listahan, yun ang aking hinihingi ko. Dahil pa man, sinagot ko yung pinupunto mo dito para maging patas. Ayaw ko maging bias sa mga viewers kasi ayaw ko yung mga viewers ay maging ignorante. Gusto ko patas po tayo. Sige, okay, game, sunod. Wala akong darating mga sponsor. Ayun. Nauho na si brother. Kaya mo, tawag ako. Yan naman po. Ang susunod na. Ikaw bilang viewers, maniniwala ka ba talaga? Na pag-click pa niya, yan agad ang lalabas? Coincidence nga brother eh. Sinabi ko na yan eh. Nangyayari naman yan, coincidence. O pwede rin nating sabihin habang pinapanood niya eh, nabanggit niya yan. O pwede rin mangyari yun. So, marami pwedeng mangyari na sa panonood natin ay natsyempuhan or natsambahan na pagka-click niya eh, yan yung sinasabi mo. Eksaktong-eksakto sa kanyang gustong palabasin. Naniniwala ka ba pag-skip mo? Napaka liit ng tsansa na yan ang pagpindot mo yan agad ang lalabas. Pero may chance. Try nyo panoodin yung live ko. Pumindot kayo kung saan ang lalabas. Malabong-labo na yan mismo ang specific na mapipindot nyo. At obserbahan po ninyo, yung kanyang pag-click, piniplay lang. So kung naka-play po yan sa YouTube application, ang pagpapasin mo dyan, yung minutes and seconds. Kasi nga bago siya nag-live, eh na-click niya na, napanood niya na nga, di ba? Oh, ganun lang ang simpleng sagot nun eh. Alangan namang, oy sandali, magla-live muna ako. Tapos saka ko ipi-play itong video ni Brother Jose. So paano siya magkakaroon ng introduction doon sa kanyang live? Na sa simula ng kanyang live ay sabi, 'di ba sabi niya, gusto ko lamang pong ikwentong mga bagay-bagay na ito at natuwa lang ako dito po sa sinabi ni Brother Jose. So paano niya sasabihin 'yon in the first place kung hindi niya napanood prior siya mag-live? 'Di ba? Kumbaga para magla-live ka na wala kang kaalam-alam sa ila-live mo kasi hindi mo pa napapanood yung gagawa mo ng reaction video. So given 'yon, napanood niya na at prepare niya na yung part na yon bago siya mag-live. Nung sa video. So hahanapin mo yun, i-drag mo pa yun. Ngayon, isang pindot lang dito, yun ang agad na lumalabas. So kami ba, ako ba maniniwala na totoo yung sinasabi niya? Ako, to be fair, talaga hindi. Kasi, bakit? Isang click mo pa lang, yan agad na lumabas. How come? Oo, how come? Siguro ang maniniwala sa'yo, yung mga viewers na hindi marunong sa computer, hindi Wow! Hindi na marunong sa computer. marunong mag-cellphone. Oo. Sige, game, tuloy natin. Nagtatawa lang siya. Ayun. Tapos, may mga ginagawa na ko na dito sa ganito. Kung ano yan, hindi mo sabi. Ano sasabi pa sabi daw medyo mahina daw. Pag ko kung check pa lang yan. Unang check pa lang, pambihira. Yan na daw agad ang nakita niya, napakinggan niya. Oo. Sa blind na daw agad. Ay, hindi ko lang soso. What? Ilan ang babae ko na walang soso? Ayan na. Ano yung soso ko? Ayan na. Ano ba GT? Pero yung Ayan na, diba? Ngayon mo na lang po yun nagagawa. Pero before na magkakasama tayo, alam na alam ko yan. Araw-araw mo akong kasama. Paano hindi ko masasabi? Oo. Kaya pala Kwan maraming lumipat na sponsor sa'yo at that time, di ba? Kasi alam na alam mo yung galawan ni Kalinga Prab. Paano hindi ko masasabi? Sa isang araw nga ilang sponsorship ang dumadating. Kaya nga yung ibang mga sponsorship, hindi na i-content. Kasi nagkakapatong-patong na. Kulang na maghapon para ma-content. Oo. Kaya ako nasabi po yun mga kapambihira. So ngayon, wala na kasi ako doon. Pwede, maaari na ganun na nga ang nangyayari. Na kaya mo lang mag-release ng content without the sponsors sa unang segment, sa unang vlog, which is ginagawa rin yan ng ibang mga vloggers. Parang seeding lang. Tapos na ginagawa natin. Meron mag-i-scout tayo sa una, kahit magbigay lang tayo ng 500, nakita natin sa daan, wala talaga yung sponsor. Oo. Yun yung gusto niya sabihin, no? Nakakapag-content naman daw talaga ng mga sponsors. Given na yun, hindi naman yun ang ibig kong sabihin. yung bahay ko, total, magkano, 500, 600. Tapos, yung vlog ko sa yung pera. Tapos, yung video na. Ang problema, Kalinga Prab, hindi mo talaga pinapanood or maaaring pinanood mo, naghanap ka lang ng specific na words na kunwari, lalabasin mo, pag unang pindot mo pa lang, yan agad din lumabas. Pero pinanood mo talaga, ina-avoid mo lang yung totoong topic, ina-avoid mo lang yung topic na magpapakorner sa'yo. Oo. Kaya, kunwari, hindi mo pinanood. Pero sa palagay ko, pinanood mo. Oo. Kasi itong statement mong to, parang nakaset up na yun, nakataan na, ito yung i-play ko. Oo, di ba? Ganon din. Sinabi ko kanina. Ito yung... Kaya nga magla-live ka, tapos blindly magla-live ka, wala kang ka-idea sa topic mo. Ang pangit naman nun, di ba? Paano mo mai-introduce yung topic mo sa isang usapin kung hindi mo pinag-aralan yung gagawin mo ng reaction video? Which is ganon sa tingin ko ang ginawa ni Kalinga Prab. Kumbaga parang na lang yun yung sinabi niya na pagka-click ko, na lang yun hindi ko talaga may differentiate kung anong ibig sabihin nun. Kumbaga parang patalastas na lang yun sa viewers, di ba?
na ganun yung senaryo ika nga, di ba? Although, ang topic dito is yung kung walang charity, kung walang sponsor, walang charity. Video clips, everyday ko para sa mga tao na ma-divert yung issue sa pagsisinungaling. Kaya ang title ko ngayon is diversion. Diversion po yan mga kapambira. Diversion yan dun sa totoong topic na ayaw nilang sagutin. Na ang gusto mangyari, sinasalo ng ama. And then, napakaraming ibinabatong paratang sa atin, judgment na nga, tapos na. Kasi nga, si Kuya Bal ang nagbigay ng utos. Di ba? Natanggalin ka sa kalingap dahil nga sa mga pinaggagawa mo. O, di ibig sabihin, si Kuya Bal Santos Matubang ang talagang may karapatan na mag-comment dyan dahil siya yung nag-utos. Dahil nga sa mga violation na ginawa mo. Mayroon bang intindihin yun? Halimbawa, wala namang ka-idea si Kalingap Rab regarding doon sa naging sa kwan ni Kuya Bal, naging desisyon niya. O paano niya sasagutin sa'yo yun, di ba? Paano niya sasagutin ng straight to the point? Kung in the first place pa lamang, yung utos nanggaling kay Kuya Bal Santos Matubang. Judgment na, ang dami ng judgment na ibinigay sa atin, nakatambel pa. Yan ay bukas po natin sasagutin, mga kapamilya. Magbasa muna tayo ng comment. So yun na nga mga kalingap at kabagis, no? Talagang si brother ay hindi magpapaawat. Araw-arawin niya yan at we do expect na tignan natin kung ano pa yung pwede nating i-analyze dito sa mga pinagsasabi ni Brother Jose, no, mga kalingap at kabagis. Pero one thing for sure ay hindi po titigil yan dahil ang dami niyang maiko-content ngayon, lalong-lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang na araw-araw ay topic din po siya. Dahil nga po, kagaya ng sinasabi niya, ay gusto rin pong mamulat ni Kuya Bal Santos Matubang ang mga viewers regarding nga po sa pagkatao ni Brother Jose. Kung ano yung ginawa niya sa Kalingap, nung siya ay nandoon pa, kung paano niya pinalahura yung mga Kalingap partners na nandyan. To give you an example, di ba? Nagkaroon sila ng issue ni Gab Becerra noon. Si Joey the Great. Nagkaroon sila ng issue noon dahil nga po si Brother Jose ay mahilig mamuna ng mga Kalingap partners nung mga time na iyon. Sama na rin natin si Bobby TV 143 dyan. Hanggang sa ngayon ay talagang namumuna pa rin siya ng mga Kalingap partners. Kung pansin po ninyo, nung live streaming ni Kalingap Rab, sino yung mga pinagpupuna niya na nasa likod ni Kalingap Rab at that time? Ang walang kamalay-malay na si Olives TV. Di ba? Si Bobby TV 143. So, ibig sabihin talaga, may bitterness si Brother Jose in regards po sa mga taong nakapalibot kay Kuya Bal Santos Matubang or kay Kalingap Rab. Parang ang gusto niya mangyari ay mag-evolve ang mundo ng mag-amang matubang sa kanya. At ika nga ay doon na lamang sila kay Brother Jose, ika nga. No? Kasi parang ang gusto niya mangyari, ayaw niyang pumasok ang mga outsider or ang mga ibang Kalingap partners at that time na sa tingin niya ay walang hindi magagawang maganda sa programa ng Kalingap. Pero tignan nyo naman po ngayon, mga Kalingap at kabagis, nasaan na ang Team Kalingap? Isa na pong foundation, isa na pong Lingap Foundation ang Team Kalingap. Hindi lamang po sa Pilipinas, meron na sa India. Dahil kay Kalingap Nico, dahil nakita niya ang value na pinaggagawa ng mag-amang matubang. Di ba? Ang daming landing pads. Meron sa Gumaca, meron sa Quezon, meron sa Davao. Kumbaga ibig sabihin, yung programa po ng Kalingap ay talagang masasabi po natin lumalaganap na. Sa tingin mo ba, Brother Jose, kung sila ay nakinig sa'yo at that time, na paalisin or sabihin man natin na pinakinggan nila yung mga naging suggestion mo in regards sa mga Kalingap partners. Ganito pa kaya ang programa ng Kalingap kung hindi po itinuloy ni Kuya Bal Santos Matubang yung mga Kalingap partners na yan? Di ba? Hindi lalaki ang Kalingap kung hindi mag-i-expand. At nagkataon lamang na pinapakailangan mo at that time yung programa ng Kalingap, and at the same time ay marami kang issues sa mga Kalingap partners. So, ganun na nangyari, di ba? Nasuspindi ka, hindi ka na bumalik, nagsariling galawan ka na. Nung una maganda ang takbo ng channel mo, pero ngayon, wala na. Nabubuhay ka na lamang sa issue.
na noon pa naman yung isyong yan, di ba? Binubuhay mo lang para makasurvive yung channel mo. Pero hindi ko lang alam, after ng isyong ito, brother, ay saan pupulutin ang channel mo? Di ba? May tatangkilik pa kaya sa'yo? May manunood pa kaya sa mga charity mo kung ang impresyon nila sa'yo ay mahilig bumalik sa nakaraan, ika nga. And at the same time, ay sabihin na nating yung paninindigan mo, yung gusto mong bigyan, yung gusto mong bigyan ng linaw sa nakaraan mo ay hindi matapos-tapos hanggang ngayon. Although sinabi na po ng mag-amang matubang kung ano po yung pagkakakilala nila sa'yo, Brother Jose, ay I'm doubt kung saan pupunta ang channel mo. Ay, buhay nga naman mga kalingap at kabagis, no? Pag-issue na po ang pinag-uusapan. Dalawang kwan lang po yan. Dalawang mga bagay-bagay ang pwede natin gawin para maging payapa ang ating buhay. Manahimik na lamang po tayo at ipagpatuloy ang ating buhay para sa mas maganda at mas maayos na takbo ng ating pagkatao, or ipagpatuloy po natin yung mga bagay-bagay na makakasira po sa atin pagdating ng araw. Mamili ka, Brother Jose, kung ano yung tatahakin mo dyan. So yun, mga kalingap at kabagis, hanggang dito na lamang po. No? Maraming salamat at hanggang sa dulo ng ating medyo mahaba na to ating reaction video ngayon ay nasamahan niyo po muli si Jubilito TV Official. No? Muli, pasintabi na po sa mga nauumay na sa issue regarding kay Brother Jose, sa mga kalingap viewers natin at kalingap netizens. Mandato po natin na ipagtanggol po ang programa ng Kalingap. Lalong-lalo na po ay ang topic ni Brother Jose ay involved po ang Team Kalingap na nandun po tayo nakapaloob or member po tayo ng Kalingap Reactors Partners. No? So mandato po namin na ipagtanggol ang programa ng Kalingap and at the same time ipagtanggol po si Kuya Bal Santos Matubang at si Kalingap Rap. And Ruel of Malalag, sama na rin po natin mga Kalingap at kabagis. So yun, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Coos and ng Karepa Year 2024. As I always say mga Kalingap at kabagis, peace, God first. God bless po. Babush!